Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Una sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ng ating chairperson sa pagsagawa ng hearing na ito upang matalakay ang kahalagahan ng AICS, no? Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. At in fact, nag-file din po ako. I've also filed Senate Bill 2638 to ensure that the AICS program would be implemented properly and the qualified beneficiaries would receive their assistance promptly and without delay. Madam Chair, under the bill, it shall be unlawful for any individual, public officials, or employee of the DSWD or any local government unit to cause delay in the implementation of delivery of AICS services or funds to the qualified beneficiaries. Madam Chair, the AICS program was established in 2014 with the noble intention of providing immediate and necessary support to those affected by calamities or sudden hardships. Its mandate includes offering financial assistance for various needs such as transportation, medical care, ito na yung sinabi ni Director Edwin Morata kanina, funeral expenses, and basic necessities. This program provides not just temporary relief but also empowers Filipinos to rebuild their lives with dignity and resilience. Madam Chair, I have raised many times in this August chamber the issues surrounding the seeming selectiveness and delay in the implementation of the AICS program. I first raised this during the DSWD budget hearing last September 20, 2023. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 14, 2023. Umabot na po sa 2024. Ilang beses na rin po tayo nagpa-follow up nito sa ating DSWD at meron naman pong kasagutan ng ating DSWD dito. Kaya lang po medyo talagang mabagal. Patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na iulat nga pong na-hold, no, at pinatigil ang ng DSWD ang AICS payout. Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasalanta ng bagyong Egay at iba pang kalamidad, no, marami dito mga sunog rin po, at alam po ng ating Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng agarang tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Ano ba ang plano nyo po dito? Ilang beses na natin pinapollow up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga beneficiaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted lists of individuals needing assistance, but until now, the DSWD failed to validate the list. Nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapag-submit naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries. Kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa AICS ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang nag-set? Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no? Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs, akin po yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At gusto ko talagang tulungan sila yung mga naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na pinagbabawalan po ng DSWD
na banggitin po ang aking pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating regional director, to Maria Angela Gupalan. Go ka pala, ma'am. Go ka rin pala. Ating field office. May tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan, pero sa ibang politiko hindi po bawal? Senator, You're under oath po, ha? You're under oath. Yes po. Akin po as Regional Director, wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami Ma'am, specific po. Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado po kayo? How about sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado nyo po sa DSWD sa Alaminos, wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno, tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo pong haluan ng politika. Sa totoo lang po, ito pa ang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan.